Karpa na yan ah. Haha. Welcome back po sa panibagong adventure ng ating pantutusok. Bago nga pala ako dumayo ng Quezon Province, ay magdadive muna tayo dito sa dam para makahuli ng maraming tilapia na maiiwanan ko sa bahay. Dahil alam niyo ba, pagka umaalis ako dito sa Marinduque, bibihira na makatikim ng isda sina Baby Tusok at Kuya Tusok. Kaya eto, huhuli tayo ng maraming tilapia para maiwanan sa kanila. At tamang-tama nga ang dating namin mga katusok. Ang laki na ng ibinaba ng tubig, siguro nasa 3 metro na. At dahil malayo na rin yung tubig, eto, lusong muna kami sa putikan ni Katusok Edwin. Ang bangkero natin, si Katusok Jomel pa rin. Pero kung hindi rin siya pagod sa maghapong trabaho, kasama rin nating lulusong sa ilalim ng tubig si Katusok Jomel. At pagsisid nga natin mga katusok, medyo malabo agad ang tubig na sumalubong sa atin kasi dito sa Bukana ay talagang medyo malabo. Kaya nang may tinusok ako, ay eto ang tinamaan. Malabo talaga tubig. Tilapia ang aking nakita, pero bunot ang aking nahuli. Eto, sigurado na siguro. Ayun, tusok. Malabo pa rin yung tubig, pero sa palagay ko, tilapia na ito. O, di ba? Ang ganda ng tama. Natsambahan kahit di kita. Muso lang nakalabas. Biruin nyo yun, nguso nakalabas pero sa ulo, tinamaan. Eto kaya, ayun, tusok. Yun, sa katawan tinamaan mga katusok. Eto pa ang isa, ayun, tusok. Medyo gumaganda na dito sa lugar na to mga katusok. Lumilinaw na kaya nakikita na natin ang maganda yung mga tilapia na tinutusok natin. Napakahirap kasing mantusok kapag ka hindi mo kita kung ano yung tutusukin mo. Dahil ang madalas na nangyayari kanina, tilapia yung nakita ko pero pag ahon, bunot ng nyog ang daladala ko. Ang ginamit ko nga pala munang pana dito mga katusok ay yung breakaway setup. Mamaya magpapalit tayo ng quick reload naman. Dahil yung kasama ko masyadong ginagalingan, dala-dalawang hipon ang natutusok niya. Mapapasana all ka na lang talaga. Pero sabi nga ni Katusok Edwin, pag ayaw magpadala sa tusok, dinadakot naman niya. Oo, di ba? Ang galing. Pero eto, balik tayo sa tilapia. Ayun, tusok. Ayos, ang ganda ulit ng tama mga katusok. Nagpalit na tayo ng quick reload para maganda-ganda ang laban. Mas maganda kasing gamitin to mga katusok, o di ba? Kahit pa meron ng isda dun sa pana, pwede ka pang tumusok ng iba. Ibang tilapia yun ha. Kahit nga 4 na peraso, pwede mong pagsunod-sunurin dyan. Tapos alam niyo ba mga katusok, maganda pala na ang pana kapag kasada mo sa ilog, medyo maiksi lang lalo na't malabo. Para kahit napakalapit sa'yo ng isda ay matutusok mo siya. Amazing! Katulad nito. Nakailag, o di ba? Hindi ka pa natutusok pero umilag na. Kasalanan kasi ng isda na nakatusok sa pana, bigla pa namang gumalaw. Buti na lang may kapalit. Napakasakit pa naman sa damdamin kapag ka may nakawala. Kaya kapag ka nasa sayo na ang isang bagay na mahalaga, wag mo nang pakakawalan. Lalo na kapag ka malapad na tilapia yan. Nandito na nga pala tayo mga katusok sa part na medyo malalaki ang mga tilapia. Ayun, tusok. Ay grabe, malaki-laki na to mga katusok. Dinakot ko na para siguradong mailampas ko yung pana kasi baka makawala pa. Sayang naman yan. Ito yung lugar na maraming mga kahoy na pwede silang pagtaguan at may part din naman na malalim na napakalamig ng ilalim. At dahil nga pala naka-quick reload tayo mga katusok, diretso na sa bangka yung mga nahuhuli natin. Kaya kapag malaking natusok natin, agad na natin inilalagay para hindi na makawala pa. At eto na nga, may nagpakita na ng malaki-laki ulit mga katusok. Ayun, tatakas pa sana, papunta na sa Malabo. Kaya binanatang ko na kagad. Buti na lang, tinamaan ng maganda. Kapag talagang ganyang medyo malalim na yung pwesto, ang gaganda na ng size ng mga tilapia. Amazing! Yun nga lang, talagang magtitis ka sa sobrang lamig sa ilalim. Mas malamig pa sa una mong pag-ibig. O, di ba? Pati sa ex mo, nadamay na sa pantutusok natin ito. Ganun talaga, kapag malamig ang panahon, kailangang painitin mo yung iyong katawan sa pamamagitan ng wetsuit. Kaya kung gusto mo rin ng wetsuit na ginagamit ko, puntahan mo lang doon sa aking black app, nandun lang sa aking showcase. Pero itong napakalapad na tilapia, nandyan sa pana ni Katusok Edwin. Ay grabe oh, may kasama pang bunot. May tilapyang iihawin, yung bunot pang ihaw. Ayun, tusok.
Pero yung mga ganyang size ng tilapia, ang ganda niyan na pambislad. Eto, pwede pambislad, pero pang prito na rin niya kasi medyo malapad-lapad na rin eh. Para makakaipon tayo ng mga pambislad dito mga katusok. Tamang-tama ito, para marami akong maiiwanan sa bahay. Amazing! Pero hindi naman natin huhulihin lahat ng nakikita natin. Pipili lang tayo ng medyo malapad-lapad. Para yung iba naman ng mga alanganin pang size ay makalaki pa sila. Pero ito sa palagay ko, hindi na lumalaki yan. Meron talagang tilapia na napakagaling umilag. Pero ito, ayun, tuso. Pati yung bunot sa likod, hindi nakailag. Laging may bunot. Kalwa na yan. Mamaw. Kalahating kilipin. Oh. Kahit saan lugar talaga, hindi nawawala ang marites. Hindi na nga pala tayo humuhuli ngayon ng dalag mga katusok. Matabang daw kasi ang lasa, kaya ayaw ni Kuya Tusok. Ayaw din naman ni Baby Tusok. Kaya wala tayong magagawa. Dito tayo sa malalapad na tilapia. Ayun, Tusok. Sa palagay ko, marami-rami nang natusok natin. At sa palagay ko, maganda ang labas ng mga tilapia ngayon kaysa nung mga nauna. Ang karamihan nga lang sa kanila, mahilig magpahabol at magpaasa. Tulad niyan, nagpapakita pero umiilag naman pag tinutusok mo na. Yung iba nga, biglang tumatakbo pa. Buti na lang, inaabutan ko pa. Sayang din naman kasi, malapad na pang ulam na yan. Dahil kung bibilin mo pa yun sa palengke na 200 ang kilo, siguro mga 20 to 30 pesos ang isang peraso niyang ganyang kalalapad na tilapia. Kaya kapag ka masipag ka at marunong kang mamana, makakatipid ka ng malaki at makakakita ka rin ng ganito kalalaking tilapia. Ayun, tuso. Ay grabe, ang lapad nito mga katusok. Amazing! May kalahating kilohin na ito katumbas na ng nasa 100 pesos. Ha? Hindi sabi ko yung laki. Ang laki. Kala ko dalag. Ay, nakachamba rin ang malaki. Pero ito kayang maliit na hipon, machachambahan ko ring tamaan? Testingin nga natin. Ayun, tuso. Ayos, tumatama din naman pala ako sa hipon. Mamula-mula. Eto, hindi mamula-mula dahil noo ang aking nakikita. Ayun, tuso. Ang ganda ng tama, sentrong-sentro talaga. Noo. Amazing! Bakit ba naman kasi kapag malapad ang noo, lagi na lang nadadamay? Ayun, tuso. O ayan ha, hindi na noo yan. Pero gitik ang tama, kaya hindi na nakagalaw. Matakas ka na, nagabidyo pa ako eh. Dapat kasi sa mga tilapia, kapag ka binibidyohan, hindi mailap tulad nito. O di ba? Napakabait lang. Ayun, tuso. Kasi kapag ka hindi natin nakuna ng magandang video o hindi natin nakuna ng magandang shot, hindi na natin isinasama. Pero kapag ka ganito kalaki at kalapad, ayun, tuso. Kailangan makuna natin ng magandang shot. Hi. Amazing! Pero yung ganito na nakatago, hindi makakatakas yan. Kasi malinaw yung tubig. Kapag tinamaan sila ng liwanag ng flashlight, nagre-reflect yung kaliskis nila. Ayun, tuso. Pero eto na naman, yung bunot kasama na naman. Ganun talaga, hindi na may iwasan yan. Kasi itong dam ay dito na pupunta lahat ng mga sukal, mga kalat na umaagos galing sa bundok, naiipon dito. Eh itong ilalim ng dam, grabe, napakaraming kahoy, at napakaraming bunot, at marami ding tilapia. Hi. Ang ganda, mabait. Eto pang isa, mabait din. Ayun, tuso. Nandito na tayo mga katusok sa parang gilid ng matitigas na bato na parang bangin. Kaya kung napansin nyo, mas malinaw na yung tubig dito. Tapos ayan oh, grabe. Nagkalat ang mga tilapia. Mamimili ka lang ng medyo malapad-lapad na. Tulad niyan, piniling tusukin ni Katusok Edwin yung mas malapad. Amazing! Hindi. Ano, takot mo? Maliit din. Pero sa sulok ng malalaking kahoy, nagtatago ang malalaking tilapia. Kaya kapag kaganyang madawag o masukal, kailangan masipag kang sumilip sa ilalim ng mga kahoy dahil ang karamihan sa malalaki doon nagtatago. Pero kung mamamana ka dito sa dam at ang habol mo ay yung mga pangbislad na ang sukat ay mga 10 piraso siguro 1 kilo, nandyan lang yan sa mga gilid-gilid na mababaw. Talagang laging kasama ang bunot. Pero kung malakas ang loob mo at gusto mong makatusok ng malalapad, nandyan naman yan sa malalaking kahoy. Sa malalalim na lugar. Mag-iingat ka nga lang, baka kasi mamaya, iba ang masalubong mo. Pero sa bagay, sa tagal-tagal ko na rin nakababalik-balik dito sa dam, wala pa naman akong nasalubong na buaya sa ilalim. Siguro, nasa ibabaw na sila. Wala pa rin ako nakita na malaking sawa o anaconda. Baka naman nagpapalaki pa sila. Pero yung tilapia na ganito nakalaki, ayun, tuso. Huhulihin na natin yan at ilalagay sa rep para pang ulam sa mga darating na araw. O kaya kung aabot man ng pang 1 linggo, eh di mas maganda at mas malaking tipid. Lalo na at bibihirang pagkakataon na makachempo tayo ng ganito karami ang mga tilapia na nagpapakita sa atin. Grabe.
Pambihira to mga katusok. Dahil nung mga nakaraan, grabe ano, hindi umaabot ng lumalampas ng 4 na kilo yung mga nahuhuli natin. Pero ngayon, sa palagay nyo, may ilang kilo na kaya yung mga natusok natin mula kanina? No. Mas nabilis yung pana ko. Ang bibilis talagang lumangoy ng ibang mga tilapia. Pero yung iba naman, sumusuksok sa ilalim ng putik. O, di ba? Iba, yung natusok ko hindi tilapia. Akala laging tilapia. Ayun, tilapia. Medyo malabo-labo na ulit sa lugar na to mga katusok kasi malapit na tayo dun sa finish line. Pero ayan, kitang-kita pa rin ang malapad na tilapia. May tinusok na, may dinakot pa. Ibang klase talaga si Katusok Edwin. Ginagaya ko yung kanina eh. Kapag may sumuksok sa ilalim ng putik, dinadakot ko rin. Pero ang nadadakot ko, bunot ng nyug. Kaya ayun, focus na lang ako sa pantutusok kasi dito tayo nasanay sa pantutusok at hindi sa pandadakot. Yun, jackpot! May lumabol pa. Wow! Sana all, jackpot! Grabe, ang ganda ng mga nahuli ni Katusok Edwin, no? Ang lalapad ng mga tilapia. Bago pa mag-umaga, gising na At eto naman po ang mga shoutout natin para sa video na ito. Shoutout po sa inyong lahat mga katusok. Tapos eto naman yung masaganang biyaya na ipinagkaloob sa atin ngayong gabi mga katusok. Amazing! Grabe, ang dami rin. Ngunit tuloy lang para sa pamilyang mahal natin. Katusok sa bawat lusong may tapang at panalangin. Katusok sa bawat hinga may buhay na isusugal. Para sa anak, asawa at magulang. Buhay ng mangingisda, tunay na katapangan. Kahit madilim, bit-bit ay liwanag. Tahimik ang paligid, puso'y naglalakbay. Bawat pana, may kasamang pag-asa. Na sana bukas, may uwi sa mesa. Hirap at lamig tinitiis ng katawan. At dahil hindi pa kami naghahaponan, pag-aahon namin, nagluto na si Katusok Jomel. Ay, ang lalapad ng mga inihaw na tilapia. Pero sa part na to mga katusok, hindi ko na naipakita yung pagkain namin. Yung pag-iihaw na lang, tapos yan, yung hipon at isang perasong tilapia ang naluto. Kasi after nito, nalawbat na ang aking camera. Nilinis tayo ng tilapia para ilalagay na lang sa freezer na malinis. Tunay na katapangan. Marami nang pumanaw na lunod sa laban. Ayan mga katusok, kakatapos ko pang maglinis ng mga tilapia. Eto, ang lalaki. Ayan, nilinis ko na para ilalagay na lang sa rep. Para pagkuha, lulutuin na lang. Ang hirap kasi nung yung ilalagay sa rep ng hindi malinis. Laki oh. Tapos yung iba, bibislarin ko. Eto, nasa 2 kilo itong mga nilinis ko para bislarin. First time kong bibislad ng tilapia. Karaniwan daw kapag nagbibislad ay ibinababad, pero ang ginawa ko para mabilis, sinausaw ko na lang. Thank you for watching mga katusok.